hurtful words, loud words, hurtful words can be forgiven, but their effect sometimes can never be forgotten. Minura ko. Minura mo ko, asawa mo ko. Pinahiya mo ko sa mga kaibigan ko. Nilait mo ko. Ikaw ang hindi unang naniwala sa akin. Nanay pa naman kita, tatay kita. Mo ko sinigawan ng ganon. Dumadamage at dumadamage. Parang ganito. Sa mga pamilyar sa dalampasigan, may mga malalaking bato dyan. May nagsabi sa akin yung nakatira sa may dalampasigan. Alam niyo, Father, hindi ganyan dati ang itsura ng batong yan. In time, nagbago na siya. Sabi ko, ano yan, buhay? Not necessarily, Father. So how can you explain that? Ayun, Father, oh, bang! After quite some time, bang! Hinahampas ng alon. Hinahampas ng malalakas, maingay na alon. Hindi laging hindi laging hampas-hampas. Hindi eh. Di ba? Alam niyo naman yung alon. Hahampas. Babalik. Pag bumalik, minsan maliit na alon na lang. Pero, maghintay ka lang. Babalik uli. Malakas na alon na naman. So, kung nandun ka, hindi mo iisipin na magbabago yung bato dahil matibay yung bato, malakas yung bato eh, malaki yung bato eh. Pero kung very keen ka raw, sabi nung nakatira sa dalampasigan, Father, makikita mo, nagmamarka yung alon, umuuka sa bato yung alon, sumisira ng bato ang alon. Maghintay ka lang. Tumanda na po ako, kitang-kita ko na yan. Ganon ang laging sikawan, ang laging bangayan. You may not notice it. Bakit? Hindi naman minu-minuto sumisigaw. Okay. May break time naman, iba. Galing mo, ano? Ano, dapat purihin pa kita? Hindi rin. Kasi kung hindi lumilipas ang isang linggo, lalo na, sumisigaw ka uli, nagagalit ka uli. Walang masamang magalit kung kailangang magalit. Pero, pwede kang magalit ng malumanay. Pwede yun eh. O kaya, kung hindi mo kayang, hindi makapagsalita ng hindi maganda, wag ka munang humarap dun sa... Basta, kontrolin mo yung sarili mo. Ito yung bahagi ng ginagawa natin eh. Pagdidisiplina sa sarili. Kasi kapag laging ganyan, inahampas mo siya ng masikaw, ng mga masakit na salita, huhupa sa bahay, parang wala nang malakas na alon, parang wala nang dilubyo, ceasefire na, yung bunganga nung laging sumisigaw. Kala mo walang nangyayari. Pero pag laging ganun, in time makikita mo ang epekto. Kasi nagkakalayo na ang puso ninyo. Nadadamage na yung pagkasama ninyo. Huwag sanang ganun. Again, hindi masamang magalit, but let us not raise our voice. Let us strive to raise the quality of our argument, the quality of our points, the quality of our reasoning. Yes, hindi agad minsan maintindihan, hindi agad minsan pakikinggan, pero sureball yan na may mas magandang kapupuntahan kaysa yung laging sikawan. Hayaan mong ang maalala ng taong nakasakit sa iyo, lalong-lalo na ng mahal mo. Hindi yung pagsigaw mo, hindi yung mura mo, kundi yung pagtitimpi mo. Kahit na iyakan mo pa ito. Yun ang maglalaro lagi sa isip niya at sa awa at buti ng Diyos. Yun ang unti-unting magpapakonsensya at magpapabago sa Kanya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa.